Eto mga kababayan, Jay Guevara ng Banateros, may matindi itong birada kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Panoorin. Pero ito malupit, ito malupit na malupit. Grabe. Akala ko wala nang gagawing tama si Marcos Jr. Akala ko wala na siyang, alam niyo yun, parang wala na tayong pag-asa na hindi makagawa ng proyekto si Marcos Jr. sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero ito ang talagang masasabing achievement na makukuha or nangyari at nagawa ng administrasyong Marcos na ikakatuwa din talaga to ng mga BBM vloggers. Alam nyo mga Banateros, dapat nyong i-share to. Dapat malaman ng buong Pilipinas na may panibagong proyekto si Marcos Jr. Hindi to fake news at hindi rin to joke, hindi rin to prank. Sobra. Alam nyo, tumayo ang balahibo ko. Tumayo ang balahibo ko dito sa video na to, dito sa proyekto na to na pinaplano at gagawin. Malapit na nga, sa tutusin parang malapit na ata itong matapos, no? So talagang ewan ko ba, medyo parang magsisisi na ba ako na binabanatan ko si Marcos Jr. dahil dito sa magandang proyekto na to. At ang pinakamakakatulong dito or pinakamakikinabang, hindi lang ang mga OFW, hindi lang ang mga sundalo, hindi lang ang mga PNP, kundi pati tayo ng mga ordinaryong Pilipino ay may kinabang dito sa panibagong proyekto ni Marcos Jr. Ano nga ba to? Etong proyekto na to. Etong proyekto ni Marcos Jr. na siya lang ang nakagawa sa kasaysayan ng bansang Pilipinas ay walang iba kundi yung pagtaas ng utang ng Pilipinas, utang na loob, puking ina mo. Wala ka nang ginawa kundi umutang. Tapos kami yung pagbabayarin mo, hayop ka. Na tumataginting lamang na 19.7 trillion pesos ang utang na ng Pilipinas sa loob ng 5 years, 6 years, 5 years lang. 5 years or 4 years na panunungkulan ni Marcos Jr. Walang ibang nakagawa niyan. Si Marcos Jr. lang ang nakagawa niyan. Grabe, napakagandang proyekto niyan. At syempre, ipagmamalaki to ng mga BBM vloggers dahil sa si Marcos Jr. lamang ang nakagawa ng ganito na sa loob ng 4 na taon ay nagkautang tayo ng halos magsa-10 trilyon na. Pero wala tayong nakikitang progreso, upgraded na mga tulay, mga establishment, mga project, yung parang kahit papano ay bago sa paningin natin na nagawa ng administrasyong Marcos. Kawawa na naman yung mga OFW. Nasingitan na naman kayo. Grabe, paldo na naman. Paldo na naman yung idol ko na si BBM. Putay na 19.7 trillion. Tapos ang malapit nito, isisisi na naman to sa Duterte. Nekesyo, ang umutang nito ay si Pangulong Duterte na kahit nasa ICC. At syempre, sino pa ba ang mahilig manisi kundi si PICC. Alam niyo naman na yung comment o alam niyo na may meaning ng PICC, di ba? Comment niyo na lang dyan sa baba. Uy, dapat ipagmalaki to ng mga BBM vloggers, hindi pa pwedeng hindi kasi matagal nang naghahantay ang taong bayan ng mga panibagong achievement na nagagawa ni Marcos Jr. Tignan nyo nung SONA, puro kwento lang yung ginawa niya. Kaya dapat binablog nyo to. Shout out sa mga BBM vloggers, sa mga tulpo vloggers dyan, sa mga trililing vloggers dyan, i-content nyo to. Oo, kailangan malaman to ng buong Pilipinas. Dahil ito ay isa sa mga pinakamagandang ginawa ni Marcos Jr. sa kasaysayan ng bansang Pilipinas. Di ba? Mga idol BBM, pautang naman. Oo, ikaw lang utang ng utang eh. Kami baon ng baon eh. Kami baon na sa utang eh. Ang malapit dito, ikaw yung utang ng utang, tapos kami yung bayad ng bayad. Puking kino mo. Ayan po mga kababayan, sobrang galing naman ng administrasyong ito, utang ng utang, na hindi natin alam kung saan dinadala o kung saan ilalagay ang pera na inutang. Wala naman kasi tayong nakikitang malalaking proyekto na masasabi nating may pinaglalagyan ng inutang na pera. Pansin nyo mga kababayan, habang napapalapit ang pagbaba ni PBBM, habang napapalapit ang 2028, ay palaki ng palaki ang utang ng Pilipinas. Tapos ang magbabayad niyan, ang mamamayang Pilipino, kawawang-kawawa talaga ang mga katulad nating mahihirap.
Parang ginagawa tayong gatasan ng gobyerno. Ang matindi dyan, hindi transparent. Hindi natin alam kung saan napunta ang pera ng Pilipinas.